Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome again to the channel of Madiskarting Ilocano. Sa araw na ito ay pag-uusapan naman natin ang tungkol sa subject na Traffic Management and Accident Investigation. Sa mga bago pa lang na bumisita sa ating channel, nais ko lang ipabatid sa inyo na ang channel na ito ay isang educational vlog. At tinatalakay namin dito ang mga bagay-bagay na may kinalaman sa kursong criminology. Kaya kung ikaw ay isang estudyante ng criminology o kaya ay balak mo na kumuha ng kursong ito, I advise you to subscribe our channel and hit the notification icon so that you will be notified if ever I will going to upload a new videos. So mula sa araw na ito, meron pa tayong 4 na buwan bago ang itinakdang board examination ngayong 2021. So, kumusta ang inyong mga preparation? Last year, wala tayong board examination. So, hopefully, ginamit nyo ang pagkakataon na ito para mag-prepare ng mabuti para inyong may pasa ang board examination. So, since 4 na buwan na lang ang natitira, siguro ang inyong review methodology ngayon ay medyo relax na kasi just imagine for almost 1 year na nagre-review kayo for the board exam. Expectedly, marami na kayong nabasa at napaghandaan nyo na itong mabuti. Okay, so I advise lang sa iba dyan na hindi pa masyadong nakarami sa kanilang preparation, basa lang kayo ng basa. Okay? Basa lang kayo ng basa, basahin nyo lahat. Okay? Daanan ng mata, sabi nga nila. At kung medyo pagod na ang inyong mga mata sa pagbabasa, ay manood na lang kayo ng mga video lectures habang nagre-relax ang inyong mga mata. Malaking tulong ito, mga video lectures tulad ng ating ginagawa ngayon, para ma-refresh ang inyong mga memory sa mga bagay na inyong mga binasa. Okay, so hindi na natin patatagalin ang pagkakataon na ito. Umpisa na natin ang ating talakayan sa subject na Traffic Management and Accident Investigation. Meron tayong 3 inihandang topic na ating i-discuss sa araw na ito. Una ay yung basic information regarding traffic. Number 2 is common traffic problems. Okay, so alamin natin dito kung ano ba yung mga malimit nating problema when it comes to traffic. Pangatlo is yung traffic management, particularly on the 5 pillars of traffic o yung tinatawag ting 5 E's of traffic. Okay, so ito yung 3 topic natin yung araw. Una, basic information about traffic. Pangalawa, common traffic problems. And pangatlo, the 5 pillars of traffic. So, umpisa na natin sa number 1, basic information about traffic. So, bilang mag-aaral sa kursong criminology, hindi na maiwasang isipin kung minsan na alamin kung saan nga ba nag-umpisa ang salitang traffic. So, saan nga ba talaga nag-umpisa ang salitang traffic? Okay, so for your information, ang salitang traffic ay the word traffic originates from a Greco-Roman words na traffico, with reference to the movement of people from the dawn of history. So yan ang ibig sabihin ng traffico, the movement of people from one place to another. Usually, by that time, they are moving from one place to another by foot. Then later on, gumamit na sila ng domesticated animals to transfer their goods from one place to another. Hindi nagtagal ay sumpong sila ng isang paraan ng transportation
using a horse-drawn chariot with spoke wheels. So ito yung unang ginamit sa transportation ng mga tao. This system of transportation was called in Greek word na trapiga. Yan, so trapiga. So sa panahon ngayon, meron pa ring mga lugar na gumagamit ng ganitong klase ng transportation. Okay, yung animal drawn sled. Okay, ginamit din namin ito noong araw sa pag-transport ng aming produkto mula sa bukid papunta sa kabayanan. Okay? Ngunit hindi naglaon, hindi na rin ito nauso kasi lumabas na yung mga iba't ibang mode of transportation tulad ng vehicle. Pero sa aming lugar, ginagamit pa rin ito sa mga malapitang transportation ng kanilang mga produkto galing sa bukid. So ang term pala ng mga ganitong paraan ng pagtransport ng araw sa Greek ay trapiga. So dito hinango yung salitang traffic. Sa kasalukuyang panahon, ano naman ang ibig sabihin ng traffic? Kung ikokonsulta natin ito sa dictionary, ang ibig sabihin ng traffic ay vehicles moving on a road or public highway. So when it comes to the definition of the dictionary, it refers to a vehicle. Ang definition ng dictionary ay sinang-ayunan naman ng Wikipedia. Ang sabi naman ng Wikipedia ay traffic consists of road users using the public way for purposes of travel. So sinasabi ng Wikipedia na ang ibig sabihin ng traffic is referring to the road users. So mas malawak lamang ang kanyang sakop, hindi lang vehicle, kasama na rin dito yung person, goods, animals, because they are also considered as road users. But just the same, it refers to the traffic units. So ang definition ng dictionary at Wikipedia ay tama nga naman because sometimes we can use traffic as a noun. But for purposes of traffic management, we will going to define traffic as a verb. It refers to the movement of traffic units using the traffic way. So the word traffic refers to movement. Okay? So ang sabi ng iba, kung ang movement of vehicles daw ay hindi gumagalaw, it is wrong to say traffic. Maybe they have a point because they look into the word traffic as movement. But for me, I will consider still that as traffic because when we say traffic, it comes from different situation. Okay? So, mayroon tayong tinatawag na fast-moving traffic, meron tayong tinatawag na slow-moving traffic, meron tayong tinatawag na stop-and-go traffic, o mayroon din tayong tinatawag na traffic jam. So, all of these are what we call traffic, nakahinto temporarily, gumagalaw pero mabagal, o kaya kung mabilis ang takbo ng mga sasakyan, all of these will going to represent the word traffic. Let's proceed to our second discussion, that is the common problems of traffic. So, ano-ano ba yung mga iba't ibang terms na ginagamit natin when it comes to traffic problem? Tawag natin dito ay traffic build-up. Kapag sinabi nating traffic build-up, this is a place where a traffic road is narrow or blocked, causing traffic to move very slowly. Okay? So, kapag sinabi nating traffic build-up, unti-unti ang pagkapal ng mga bihikulo sa isang lugar. It might cause by different situation tulad ng aksidente. Okay? So, kapag may aksidente, hindi makausad ng maigi ang mga bihikulo. Ang resulta, unti-unting pagkapal ng bilang ng bihikulo
sa isang lugar. So, that is number one cause of traffic build-up. O kaya naman sa isang parte ng kalsada ay mayroong ginagawa. So, yan isa ring cause yan ng traffic build-up. O kaya may problema sa isang kalsada, binaha, o kaya may landslide. Let's proceed to number 2 traffic problem. That is traffic congestion. Okay? So, kapag sinabi naman nating traffic congestion, it characterized by slow-moving traffic. It may interact or interpede one from the other that cause the congestion. Nangyayari ito during rush hour. Kasi all of the sudden, sabay-sabay ang mga tao na lumalabas, kaya naiipon sila sa isang lugar, lumalaki yung bilang ng sasakyan sa isang lugar dahil sa rush hour o kaya during sa labasan ng mga tao sa isang mall. Okay, so nagkakaroon ng traffic congestion kasi marami nang gumagamit sa highway. So ito naman ang ibig sabihin ng traffic congestion. Unti-unting bumabagal ang pagtakbo ng mga sasakyan dahil sa pagdami ng kanilang bilang sa isang parte ng kalsada. Okay? Meron din tayong tinatawag na traffic jam. Ito na yung worst traffic. Okay? Kapag sinabi kasi nating traffic jam, a situation in which a longer time of vehicle on the road have stopped moving. Yan. They are already stuck up in one place. Okay? So that is traffic jam. Hindi na umuusad ang galaw ng trapiko kaya tinawag itong traffic jam. Next, meron din tayong tinatawag na bottleneck. Isa rin itong traffic problem wherein the road is slowly going to narrow like the neck of a bottle. This is the specific area of congestion. It might cause by different situation. May ginagawa sa isang parte ng kalsada. So mula sa two-way traffic nagiging one lane na lang. So ang resulta nagkakaroon ng bottleneck sa area na yan. Okay? So that is all about the word bottleneck. Meron din isa pang malalang problema sa traffic. Ang tawag naman natin dito ay gridlock. So ano bang ibig sabihin ng gridlock? Form of traffic congestion where continuous queues of vehicles block an entire network of intersecting streets. So wala nang usad ito kasi lahat ng intersecting street ay already blocked by a traffic unit. So, ito ay bunga ng kawalan ng disiplina ng mga road users. Kaya nagkakaroon ng gridlock. So, hindi na talaga ito maka-usad kasi lahat ng intersecting street ay nablakan na. So, tulad ng nakikita nyo ngayon sa ating larawan, that is an example of gridlock. Another problem concerning traffic yung tinatawag nating accident. Meron tayong dalawang klase ng aksidente. Ito yung non-traffic vehicular accident at saka yung traffic vehicular accident. So, anong pagkakaiba ng dalawang ito? Kapag sinabi nating non-traffic vehicular accident, the accident happened in any place except in a traffic way. So maybe this is happen in a parking lot, in a garage, yan. So ang mga disgrasya dito ay tinatawag nating non-traffic vehicular accident. Number 2, yung tinatawag nating vehicular traffic accident. So this kind of accident is obviously happens in a traffic way. Kabaliktaran ito ng non-traffic. Sa non-traffic kasi ang traffic accident ay nangyari sa lugar na hindi sakop ng
public way. Samantalang itong traffic vehicular accident, ang aksidente ay nangyari sa public highway. Okay, so mayroon na naman tayong iba't ibang klase dito. Unahin natin ang tinatawag rollover. Ano ba ang ibig sabihin ng rollover traffic vehicular accident? When a vehicle turns over on its roof or side, that car accident is considered a rollover. So, turn over from its side or from its roof. Okay, so tulad na nakikita nyo sa video, that is example of rollover. Okay, so next is yung single car accident. Okay, ano naman ang ibig sabihin ng single car accident? By definition, it involves just one vehicle. Okay, nangyayari ito kung halimbawa na bangga niya ay puno o kaya nag-overshoot siya at tumidiretso sa bangin, yan, single car accident yan, o kaya pumasok sa isang restaurant, pumasok sa loob ng bahay yung sasakyan, hindi na control ng driver yung manobela, dumire-diretso, pero walang tinamaan na ibang sasakyan. Ang tawag natin dito ay single car road traffic accident. Number 3, mayroon din tayong tinatawag na side impact. Okay? Ang other term ng side impact ay yung T-bone accident or broadside accident. Yan. So, tignan nyo yung larawan. That is an example of side impact vehicular accident. Meron din tayong tinatawag na head-on collision. So, ano ba tong head-on collision? As you can see in the video, front ends of two vehicles hit each other when traveling in opposite directions. Okay, so next is yung tinatawag ting rear end collision. Kabaliktaran naman ito ng head-on collision, yung rear end collision. This happened when a vehicle hit the rear end of the vehicle in front of him. Okay? This is due to some factors. Halimbawa, nakaidlip yung driver, hindi siya nakapagpreno, dumire-diretso. O kaya yung sasakyan sa harapan biglang nagpreno kasi merong sira sa kalsada or whatever cause na bigla na lang siyang huminto. Kaya yung sasakyan sa kanyang likuran hindi nakapagpreno kagad. Ang resulta ay rear end collision. So ito yung mga iba't ibang katawagan natin when it comes to traffic vehicular accident. Okay, so that's all for this topic. Let's proceed to another topic, that is the traffic management. So what is all about traffic management? Traffic management works to create the safe, orderly, and efficient movement of persons and goods, while also aiming to protect the quality of the local environment. So ito pala yung reason kung bakit tayo mayroong traffic management, para maiwasan yung mga nabanggit nating problema in the highway, to make the travel safer, orderly, and efficient. Okay, so safe, orderly, and efficient, as well as the protection of the local environment. So ito yung pinakasimpleng paraan para maipaliwanag sa inyo ang salitang traffic management. So sa traffic management, para ito maging matibay tulad ng isang bahay, mayroon din siyang tinatawag nating pillars. Okay? Kumbaga sa isang bahay, mayroon siyang tinatawag na column or pillars. Okay? Mayroon siyang 4 na column or 4 na pillars in the ordinary house. Ganon din sa traffic management. Para maging matibay ito, mayroon din siyang 5
pillars. Ito yung tinatawag nating 5 E's of traffic. Okay? 5 E's of traffic. Actually, tatlo lang yan. 3 major E's of traffic. Okay? Enforcement, engineering, and education. But lately, dinagdagan ng dalawa kaya naging 5. Naidagdag dito ang traffic ecology or environment and traffic economy. So sa ngayon, ang pillars of traffic instead na 3 ay naging 5. Pero ang major traffic pillars ay 3 lang. Lately lang nadagdagan ng 2. Okay, so ano ba itong pillars of traffic na ito? Unahin natin yung traffic enforcement. Okay, so ang primary concern agency dito is the LTO, okay, MMDA, and the police, particularly in the Traffic Management Bureau or the Flying Squad. Okay, kasama na rin dito yung mga local traffic enforcers at saka yung mga traffic auxiliaries. Okay, ang main concern ng traffic enforcement is to apprehend the traffic law violators, prosecute, then adjudicate. Okay, they are issuing citation ticket, yan, giving penalties to the erring driver. So lahat ng ito ay trabaho ng traffic enforcement. They will going to enforce the primary laws of traffic, which include the local traffic ordinances. Okay, ang traffic ang law when it comes to traffic ay yung Republic Act 4136 4136. That is the law on traffic that is primarily enforced by traffic enforcement pillars. Next is the traffic engineering. So ano naman yung primary concern ng traffic engineering? Ang lead agency dito sa traffic engineering ay yung DPWH sa national at meron ding engineering department sa mga provincial at local government. Ang primary concern naman nila is to maintain the road worthiness, maintenance, design, which include the traffic regulations, yung pavement marking, ano bang ibig sabihin ng mga linya dyan sa kalsada. Okay, so the maintenance of this is the primary concern of the traffic engineering. Yung design ng tulay, yan, paggawa ng mga tulay, yung design, okay, yung length ng kalsada, gaano ba ito kalawak dapat, okay. So all of these are the concern of the traffic engineering. So let's proceed to number 3, that is traffic education. Okay, so ang lead agency naman dito sa traffic education, nandyan yung DepEd, sa basic education, nandyan din yung CHED, at nandyan din yung TESDA. And other public information program, TV, radyo, so lahat ng may kinalaman sa traffic to inform the public about this. Okay? Ang main concern ng traffic education is to give training and knowledge to the drivers and road users for their safety and security while using the public highways. So ito yung concern ng traffic education. Number 4 is yung traffic ecology o kaya yung traffic environment. So kung minsan tinatawag itong traffic ecology, kung minsan naman tinatawag itong traffic environment. So, ang primary concern naman ng pillar na ito ay yung protection of the environment. Pollution, init, okay, vibration, ano pa ba?
noise. Yan. So yung mga kaya nga bawal yung mga open pipe sa mga motor kasi nakakasira rin ito ng environment. Yung mga smoke belching vehicle, pinagbabawal din yan. This is the primary concern of traffic ecology or traffic environment. Ang law na gumagabay dito, sila ang nagpapatupad ng ang traffic ecology o traffic environment, sila rin ang nagpapatupad ng PD 1181. Ano ba yung PD 1181? Okay. Prevention, control, abatement of air pollution. Okay, yan ang pinapatupad ng traffic environment. Ang traffic environment, traffic ecology, sila rin ang humahanap ng magandang relocation sa mga displaced community na nadadaanan ng highway na hindi na safety para sa community. Okay, sila ang naghahanap ng relocation para sa kanila. O kaya yung lugar nila ay kinuha ng gobyerno to put roads or highways, yung mga maapektuhan dito, that is also the primary concern of the traffic environment or traffic ecology. Number 5 is yung traffic economy. Ang primary concern naman ng traffic economy is tinitignan nila yung epekto ng traffic sa ekonomiya ng bansa. Okay? So malaki rin ang trabaho ng traffic economy kasi ang traffic, hindi natin ito may pagkakaila, is also the cause why our economy sometimes is falling down. Okay? So ayon niya sa pag-aaral ng JICA noong October 4, 2020, sa Cebu alone, 8.5 billion a day ang nawawala sa kanila dahil sa traffic. So just imagine, 3.5 billion every day ang nawawala sa economy dahil sa traffic na yan. Sa Metro Manila, mas mababa lang ng county, 3 billion a day. So that is ayon sa pag-aaral ng JICA, o ito yung Japan International Cooperation Agency. Yan ang ibig sabihin ng JICA. So sila ang nagkaroon sila ng pag-aaral kung ilan ba ang nawawalang kita ng dahil sa traffic. Okay? So ang traffic ecology, sila yung nag-a-analyze, okay? Sila nag-aaral ang epekto ng traffic sa ating ekonomiya. So ayan ang mga bagay na ating tinalakay sa araw na ito. Number 1, the basic about the word traffic. Number 2, the common traffic problems. And number 3, the 5 pillars of traffic. So sa susunod na pagkakataon ay bibigyan natin ng diin ang topic when it comes to the 5 pillars. Okay? So hanggang dito na lamang tayo sa araw na ito. So I will take this opportunity again to give you thanks. And I know that you did not escape our advertisement that coming out from our videos. In that way, you contributed too much to the growth of this channel. So hanggang sa muli, maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Please subscribe and hit the notification bell to be updated of my new videos.